Isa sa pinakamatandang kalye sa Maynila, ang Escolta, ay nilikha noong 1594. Ang kalye noon ay may linya ng mga tindahan, na nagbebenta ng mga imported na produkto mula sa China, Europe at Latin America, sa pamamagitan ng Calacalang, Manila Acapulco Galion. Ang pangalan nito, ay nagmula sa salitang Espanyol na, escoltar, na nangangahulugang, pag-escort. Kamusta mga ka-travel? Muli tayong nagbabalik para sa isang makabuluhang kwento tungkol sa makasaysayang lugar ng Escolta. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, follow at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo, sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang Escolta, ay isang makasaysayang kalye na matatagpuan sa lumang distrito ng Binondo, sa Maynila. Ito ay tumatakbo mula Quintin Paredes Road, hanggang Plaza Santa Cruz Road. Ang kalye ay tahanan ng ilang magagandang halimbawa, ng maagang disenyo ng matataas na gusali sa Pilipinas. Sa Espanyol, ito ay kilala bilang Calle de la Escolta. Ang kahulugan nito bilang isang makasaysayang distrito ng pananalapi, ay kinabibilangan ng Escolta at iba pang nakapalibot na mga kalye ng Binondo, at Santa Cruz. Ang lungsod, ay binombo ng husto, noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, at isa ang Escolta sa mga matinding na pinsala. Nagkaroon ito ng maikling pagbangon, noong 1950s at 1960s, ngunit nagkaroon ng kapabayaan noong 1970s, nang ang Maynila ay natabunan, ng tumataas na mga distritong komersyal, pangunahin ang mga nasa lungsod ng Makati, at lungsod ng Quezon. Gayunpaman, ang Escolta ay muling nabuhay, at maraming mga lumang istruktura ang naibalik. Sa ngayon, ang kalye ay isa ng sikat na turista, at lokal na destinasyon, tahanan ng iba't ibang makasaysayang landmark, restaurant, tindahan, at kafe. Ang lugar ay may sari-sari at dinamikong komunidad, na naging tahanan ng pinaghalong kultura at iba pa. At meron din mga museo at art gallery na maaring matuklasan sa lugar. Ilan sa mga lumang gusali dito, ang makikita mo at nakatayo pa din, na dapat mong bisitahin at huwag palalampasin. Tara mga ka-travel! Ating isa-isahin ang mga makasaysayang gusaling ito. Ang Don Roman Santos Building, isang neo-classical na gusali, na itinayo noong 1894, at pinalawak noong 1957. Ang lugar, ay naging orihinal na mga opisina para sa Monte de Piedad Savings Bank, mula 1894, hanggang 1937. Ito ay naging isang American Red Cross operated na ospital, mula 1945, hanggang 1947, pagkatapos kung saan matatagpuan ang Prudential Bank at South Supermart. Ang First United Building, kilala at karaniwang tinutukoy pa rin bilang Perez sa Manillo Building, ay isang Art Deco na gusali.
na dinisenyo ni Andres P. Luna, na anak ng kilalang pintor, na si Juan Luna. Makikita ang laganap sa disenyo nito, dahil pangunahin sa mga nangingibabaw ang geometric pattern nito, gaya ng malabuhirang na mga chevron, na pinairan ng mga spiral at lancet na arco. Ang mga disenyong ito ng gusali, ay may magkakaugnay na istruktura, na naghahangad na maging parehong moderno at progresibo, ngunit sabay-sabay na pinapanatili ang mga istrukturang pangkultura at sibiko, na minaniobra sa klasikong bokabularyo ng arkitektura. Ito ang pinakamataas na gusali sa Maynila, nang matapos ito noong 1928. Dito rin nanunungkulan ang mga kilalang artista, tulad ni Dolphy at Nora Honor, kasama ang iba't ibang kumpanya sa paggawa ng pelikula. At minsang inookupahan ng family-run, na Berg's Department Store. Ang El Hogar Filipino Building, ay dinisenyo ni Ramon de Irureta Goyena, at Francisco Perez Muñoz, sa estilong Beaux Arts. Ang arkitektura nito ay sumasalamin sa mga elemento ng neoclassical at Renaissance styles. Itinayo bilang regalo sa kasal ni Antonio Melian Pabaya, sa kanyang nobya, na si Margarita Zobel de Ayala, na kapatid ni Enrique Zobel de Ayala noong 1914. Ang halaga ng gusali ay ang arkitektura nito, na isang representasyon ng disenyo, materyales, at paraan ng pagtatayo ng panahon ng Amerika. Sayang nga lang at hindi nabigyan ng pagkakataon, para maipakita sa mga bagong henerasyon ang kagandahan ng estilo nito. Ang Regina Building, orihinal na kilala bilang Rojas Building, ay dinisenyo ni Andres Luna de San Pedro, anak ni Juan Luna, at itinayo noong 1915. Pinagsama ng disenyo ang mga estilo ng neoclassicism at Beaux Arts. Ito ay isang tatlong palapag na istruktura noong panahong ito, ngunit kalaunan, ay pinalawak sa ika-4 na palapag, ni Fernando Ocampo, nang binili ng pamilya de Leon mula sa mga Rojas. Ang gusali ay pinalitan ng pangalan, na Regina Building noong 1926. Ang gusali, ay napapaligiran ng dalawang anyong tubig sa gilid nito, ang Estero de la Reina, at ang Ilog Pasig. Ang Natividad Building, ay isang makasaysayang gusali na dinisenyo, ng Filipino-born Spanish architect, na si Fernando de la Contera Blondo. Ito ay isang natatanging halimbawa, ng Beaux Arts architecture. Bago ipangalan kay Natividad ang gusali, ito ay ang dating Philippine Education Company Building, noong mga taon bago ang digmaan. Ang mga ibabang palapag nito, ay inupahan at naging mga tindahan, ng Hamilton Brown Shoe Store at H. Alonso Boutique, na nagdadala ng sikat na Florsheim shoes. Ang Hamilton Brown, ay isang sikat na pre-war boutique, na tindahan ng sapatos, na nagtutus-tus ng mga panlalaking damit, damit ng mga babae, at mga serbisyo sa pananahi. Ang mga itaas na palapag naman, ay dating kinaroroonan ng Philippine Education Company. Ang Burke Building, ay idinisenyo ng kilalang arkitekto bago ang digmaan, na si Tomas Arguelles, noong 1919, ito ay may natatanging disenyong Art Deco, at kilala para sa pabahay, ng kauna-unahang elevator sa Maynila. Ipinangalan ito sa cardiologist at pilantropo, na si William J. Burke, na kilala rin sa paglalagay, ng unang electrocardiograph sa Pilipinas. Nakaligtas ito sa pagkasira noong ikalawang digmaang pandaigdig, at nagkaroon ng malaking pagbabago mula noon. Ang Calvo Building, ay nagtataglay ng makabuluhang kultural at arkitektura, na kahalagahan sa Pilipinas. Itinayo noong 1938, ipinakita nito ang arkitektura ng Beaux Arts, isang estilong sikat noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, na kilala sa detalyadong disenyo.
Orihinal na ginawa ng arkitektong si Fernando H. Ocampo Sr., na kinomisyon, nina Angel Calvo at Emiliana Mortera. Ang gusali ay nagkaroon ng iba't ibang tungkulin sa paglipas ng panahon. Ito ay nagtataglay ng mga komersyal na negosyo, hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig. At sa panahon ng digmaan, ito ay pansamantalang nagsilbing puwang, para sa Japanese Imperial Forces noong Nobyembre taong 1944. Sa kabila ng pagdurusa ng pinsala sa labanan sa Maynila, noong 1945, ang Calvo Building, ay naibalik noong 1946, na pinapanatili ang makasaysayan at arkitektura, na kahalagahan nito. Ang ikalawang palapag nito, ay isang museo ng mga art gallery, na gawa ng mga makabagong henerasyon na individual na artist. Makikita dito ang kanilang gawa na likha, ng malawak nilang imahinasyon, at maipakita ang kanilang natatanging talento. Ang Capitol Theater, ay isang Art Deco theater sa Maynila. Ito ay itinayo noong 1930, bahagi ng pangunahing komersyal na distrito ng lungsod, kasama ang Lyric Theater. Dinisenyo ito na may double balcony ng pambansang alagad ng sining, na si Juan Nakpil, at iyon ay itinuturing na isang pambihirang gawa noong panahong iyon. Ang mga panlabas na elemento na matatagpuan sa gusali, ay nauugnay sa pag-andar ng istruktura bilang isang sinehan, at ang estilo ng Art Deco na may mga matitinding geometric na anyo nito. Sinasabi na ang Capitol Theater Tower, ay mananatiling nakatindig at magsisilbing bahagi, ng isang matataas na gusali na itatayo sa lugar. Maraming salamat mga ka-travel, sa pagsama nyo sa akin, dito sa paglilibot at pagtuklas, ng mga makasaysayang kwento ng bawat gusali, dito sa Escolta. Sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman, sa episode nating ito. Hanggang dito na lamang muna tayo mga ka-travel, hanggang sa muli.